Ito yung sunod ng ating pag-uusapan, mga kababayan, ay kung saan, no? Bumanat na naman. Sara Duterte ulit tayo, mga kababayan. Sara Duterte bumanat sa palasyo. Nako po, mga kababayan, may bagong banat sa palasyo si Sara. Mga kababayan, halaka. Anong banat ito? Ito, panoorin natin ha. Mga kababayan, yung banat ni Sara Duterte sa palasyo. Malinaw ang pattern. Ganito ang paglalarawan ni Vice President Sara Duterte nang hinga ng reaksyon sa ginagawa ng kasalukuyang administrasyon na tila iniisa-isa ang mga personalidad na hindi kaalyado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay VP Duterte, lahat ng hindi sumusunod sa palasyo ay nakararanas aniya ng iba't ibang uri ng panggigipit. Well, it shows kung ano yung pinagkakaabalahan ng administrasyon ngayon, ng gobyerno ngayon. Ang pinagkakaabalahan nila ay politika dahil nakikita natin na may pattern na. Hindi lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi lang ako, kundi lahat ng hindi sumunod sa palasyo kay President Marcos ay hinahabol, tinitira, kinakasuhan, hinaharas, tinitrelya. Sinagot din ng Vice Presidente ang issue na pampagulo lang sa nagpapatuloy na impeachment trial niya ang kumalat na bali-balitang naaresto na noong nakaraang araw si Senator Ronald Bato de la Rosa. Aniya, hindi na kailangan pangguluhin ang impeachment dahil sa una pa lamang ay magulo na ito. I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. Pinuri naman ng Vice Presidente ang kanyang defense team dahil sa ipinapakita nitong performance sa impeachment trial. Of course, yes. Oo. Nagpapasalamat lang talaga ako dahil merong mga abogado na tinanggap ang aking kaso at they are diligent and passionate enough to defend it. Samantalang muling sinagot ng pangalawang Pangulo ang mga pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro laban sa kanya. So narinig nyo, mga kababayan, yung sinabi ni Sara na alam niya talaga na punteriya talaga sila. May pattern. Una daw kay Digong. Ito lang ha. Ito na naman tayo, Sara. Yung panggagaslight mo sa mga DDS na mga narcissist. Alam ko naman na pare-pareho kay mga narcissist eh. 'Di ba? Una, paano mo nasabing may pattern? Una, ang kaso ni Digong walang kinalaman sa administrasyon ni Marcos. Pangalawa, hindi si Marcos ang nagpakulong kay Digong. Pangatlo, ang kaso ni Digong ay ang pagpatay na walang due process. So ngayon, Sara, paano mo nasabi na mula kay Digong ang pattern na ubusin kayo? Una, sa kaso ni Digong, ang pagpatay ng libo-libo or kasong crimes against humanity, doon si Digong sumabit. Ang kaso ni Digong hindi naman plunder eh. Hindi naman pagnanakaw. Hindi naman ang pagkaroon ng kickback sa flood control. Maliban sana kung ang kaso ni Digong ay pagnanakaw tapos walang pruweba ay ipinakulong siya. So saan yung pattern dun? Hindi pa si PBBM President, 2018, 2019 pa lang, presidente ang tatay mo, i-final na yung kaso niya sa ICC sa The Hague ni Trillanes at ng Magdalo Groups. So anong kinalaman dun sa pattern na yan? Pangalawa, hindi magkaalyado si Marcos at si Trillanes. Take note ha, magkalaban ang liberal at ang loyalist. Magkalaban yan. Sa ngayon, baka ang akala ninyo magkakampi ang dilawan at pulahan.
Hindi sila magkakampi. Nagkaroon lang ng panahon na nagkasundo yung dalawa dahil pareho sila ng pinaglalaban. Unang-una, ayaw ng Pinklawan at ng Pulahan na sakupin tayo ng China na kung saan kaalyado nyo, mga rebelde. Pangalawa, kaya nagkasundo ang Pulahan at Dilawan dahil pareho ang kanilang pinaglalaban na ayaw nila ng kurap at gustong maipakulong ang mga kurap. Pero kung tanungin mo ba na magkaibigan ba ang Pulahan at Dilawan, hindi. Walang ganun. Walang liberal politician na kaibigan ni Marcos. Ang liberal politician ay sumuporta kay Marcos dahil ang unang pinaglalaban ng liberal ay ang ating soberanya na ayaw nilang pumayag na agawin ng China, na which is ginawa ni Marcos, ayaw din niyang pumayag na agawin ng China. Pangalawa, yung pagsugpo sa korupsyon, ipakulong ang mga mafia at kurap, na which is yan din ang ginawa ni Marcos. So kaya sumuporta ang liberal kay Marcos. Pero kung tanungin niyo ngayon, magkaibigan ba ang liberal at si Marcos? Hindi. 'Di ba? Ma'am Nida Paglinawan, maraming salamat po sa iyong palipad. Thank you so much. Yun po ang katotohanan na. O kaya yung sinasabi-sabi mong pattern, alam nyo, ang bilis magsabi ng ganyan. Pero pag hinanapan ka ng ebidensya o pruweba, anong pattern? Bakit saan? Bakit ganun? Walang may pakita. Mabilis magkwento, Sarah. Alam mo yan, kahit ako gawaan kita ng kwento ngayon, pwede eh. Ang bilis gumawa ng kwento. Pero pag hinanapan ka ng ebidensya, asan yung pattern? I-explain mo paano yung pattern na yan. Asan yung pruweba na may pattern yan? Wala kang may pakita. Kasi fake news yan eh. Fake news talaga si Sarah. Sa totoo lang mga kababayan. Mapanlin lang, sinungaling. Yeah? Pang-uuto yung ginawa ni Sarah. Para sabihin siya biktima, siya na nga nagnakaw, siya pa yung biktima. Di ba? Oh. Ay nako, mga kababayan. Yung pangalawa, yung sabi niya na hindi na daw kailangan guluhin ang impeachment dahil matagal ng gulo. Matagal talagang gulo. Bakit? Tignan nyo, ang tagal-tagal matapos yung impeachment trial sa Senado kasi ang ginawa ng kanyang mga abogado, puro delaying tactic. Imagine mga kababayan, halos lahat ng ginawa ng defense ni Sarah, halos lahat ng ginawang defense ni Sarah ay puro delaying tactic. Biruin nyo, nilamon nga ng buhay ni Attorney Lorna Capunan, yung abogado niyang maliit yung maraming tigyawat. Nilamon na buhay. Bakit? Biruin nyo, kaganda-ganda na ng process, kaganda-ganda na ng hearing. Biglang sasabihin ng abogado ni Sarah, bakit ito yung dokumento niya, Xerox lang, hindi original? Kaya ang sabi ni Lorna Capunan, kung may problema ka sa Xerox na dokumento na yan, akin yung sayo kasi original yan, so may reklamo ka pa? Diba? Bakit mo kailangang i-interrupt yung naturang hearing dahil lang sa record yung papel? So, lahat ba talaga original yung nandyan? Kung original ang laging hinahanap ng depensa ni Sarah, edi dapat si Sarah ang pinapunta nila kasi si Sarah naman talaga ang original na magnanakaw dyan, hindi naman ang mga abogado Si Sarah ang original na may sangkot dyan. Ito yung sakit sa mga abogado ni Sarah Kapag ka mag-present ng document, kailangan original. Kapag ka mag-present ng ebidensya, kailangan totoo, hindi peke, hindi Xerox. Pero bakit sila, hindi si Sarah ang hinarap nila, si Sarah naman ang nagnakaw? Di ba sila, mga Xerox lang din sila ni Sarah? Di ba? Yan ang sakit dito sa mga depensa ni Sarah. Tapos sasabihin ni Sarah na hindi na kailangan guluhin kasi matagal nang magulo. Sino bang nanggugulo? Iyon lang namang mga abogado mo. Ngayon, sabi nga ni PBBM, hindi sana hahangtong sa ganito kung sinagot na ang mga kunting katanungan. Hindi lang sana idinaan sa kwentong chichirya, di sana hindi tayo mapunta sa ganitong issue o intriga. Diba? Biruin nyo, hindi na daw kailangan guluhin kasi matagal nang magulo. Sino bang nanggugulo? Di ba sila? Kung itinutuloy-tuloy yung hearing na yan, hindi binabara ng kanyang mga abogado, di walang gulo. Si Sarah lang naman ang nanggugulo sa Pilipinas una. Bakit niya pagbibintangan na ang nanggugulo sa kanya ang mga congressman? Kung hindi siya nagnakaw, may magulo ba? Tandaan niyo mga kababayan, nasa gobyerno si Sarah. Bawat 5 duling sa gobyerno, nililiquidate, ini-inventory.
Chini-check ng COA. So pero siya, wala siyang pakialam. Kung may nanakaw ba siya, may nagastos ba siya, kahit walang resibo, okay lang. Di ba? O sino yung nanggugulo? Wala, si Sara. Kasi kung ginamit niya sa ayos yung confidential fund niya, walang gulo. Siya naman talaga ang punot dulo dyan eh. Bakit kailangan pang magbintang? Di ba, Ma'am Brindan, kay Ma'am Roselyn ka siguran? Nanay Minda, hello po. Si Sara naman talaga ang gumawa ng gulo dyan. Sa totoo lang mga kababayan. Kasi kanino ba yung impeachment na yan? Di ba kay Sara? Sino bang gumamit ng confidential fund? Di ba si Sara? Sino ang nanggugulo? Siya. Kung ginamit niya sa tama yung confi niya, may magulo bang mangyari? May ganyang impeachment ba? Kaya sinagot ni si Claire Castro. Ito, pakinggan niyo. Kay VP Sara, dapat magpakita ng professionalism si Yusek Castro, lalo na at siya ang tagapagsalita ng Pangulo. Ulitin ko ha, si Claire Castro is a spokesperson of the President and the Office of the President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong seal ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. She doesn't have the liberty na tulad sa atin, no, na pwedeng magsalita ng kahit anong iniisip natin at kahit anong opinion natin. Kasi nagsasalita tayo para sa sarili natin. Pero kapag may scene, sa likod mo, sa harap mo, kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yun, yun dapat ang ipakita at ibigay. Ano ang sabi ni Sara? Wala daw papel si Castro na katulad sa atin na may kalayaan at may karapatan tayong magsalita. Si Castro tao, Sara. Si Castro government employee. Sara government employee ka rin. Sara tao ka rin. Kung may karapatan ka sa sinasabi mong yan, may karapatan din si Castro. Una, ikaw nga may katungkulan ka, Vice President ka ng Pilipinas, pero kung magmura ka, wagas. Si Castro, hindi naman siya presidente, spokeswoman lang naman siya. Di ba, wala na siyang karapatan magsalita. Tapos si Castro na hindi nagmumura, sinabihan mong unprofessional. Si Castro, cum laude yan. Ikaw nga, abogado ka, sabi mo, pero hindi naman match yung pagiging abogado sa sarili mo. Si Castro may alam sa mga article. Si Castro may alam kasi trial lawyer. Ikaw, Sara, tanungin kita. Sige nga, memorize mo ba yung preamble? Diba? Ang pagiging professional, hindi yan nadadaan sa pagsalita eh. Ang pagiging professional, nadadaan yan sa kilos at gawa. Diba? Ikaw sasabihin mo, unprofessional si Castro. Si Castro, alam yung mga article. Ikaw nga, preamble, di mo memorize. Baka may mga didi sa nood sa akin ngayon, magulat ka. Ano ba yung preamble na pinagsasabi ni Kent? Huwag na kayo magtanong kay di nyo alam. Mga narcissist kayo. Diba? Totoo naman talaga eh. Si Sara pa, ang lakas na loob magsabing unprofessional, si Yusek. Si Yusek, kahit anong article, alam. Ito, preamble nga, hindi memorize eh. Diba? Sorry to see ha. Pasensya na, BP Sara ha. Sorry kung nasabihan kita niyan. Pero ikaw lang naman yung nag-self-proclaim na lawyer pero hindi mo alam kung ano yung sinabi mong lawyer eh. Hindi talaga tugma sa'yo, Sara. Buti pa ako pag sinabi mong vlogger, vlogger yan. Pero ikaw pag sinabing lawyer, ang layo eh. Diba? Buti pa ako pag sinabi mo vlogger yan. Totoo naman vlogger ako. Si Sara, lawyer yan. Asan banda? Paano naging lawyer? Sige nga. Hindi nga niya memorize yung preamble. Anong ibig sabihin ng preamble? Hindi ba dapat pag lawyer ka, alam mo yan? Hindi mo nga yata alam yung alma mater eh. Wala ka nga yatang alma mater. Diba? Sorry ha. Sorry, BP Sara. Nagsabi lang ako ng totoo. Kaya ba kakasabi mo lang. May karapatan tayong maghayag ng ating saloobin. So, hinayag ko lang ang aking saloobin. Lawyer ka, vlogger ako. Pero pag tinanong, vlogger ba yan? Di ba? Vlogger yan kasi nagbablog yan. Kita nyo, ito yung sinabi niya, vlogger yan. Pero si Sara, lawyer yan. Paano? Hindi ko nga napansin, hindi ko nga mararamdaman yung pagiging lawyer eh. Kahit
Kahit ultimo DDS tanungin, lawyer si Sara, lawyer in her name. Pero lawyer in her way, or act, or say, or do, wala. Kilos, galaw, pananamit, suot, trabaho, wala. Hindi mo maramdamang lawyer. So ano to? Down to earth? Very down to earth. Mapagkumbaba. Kaya ultimo yung pagiging lawyer, hindi na namin maramdaman eh. Kasi si Sara super down to earth. Ganyan yan. Hindi mo naman pwedeng ipagyabang na lawyer kay kasi down to earth lang talaga si Sara. Loso, may pala down to earth pa kayong nalalaman. Ang sabihin nyo, hindi talaga nagmatch sa kanyang pananalita, kilos at gawa. Yung pagiging lawyer, yun yung totoo. Tapos siya pa yung lakas ng loob magsabing unprofessional si Castro. Kung magharap nga kay dalawa ni Castro ngayon, magdebate kayo. Kung wala kang ang script, di ka makasagot. Kahit tayong dalawa nga magdebate, mawawala ka eh. Di ba? Sa totoo, real talk lang ha, kung kami dalawa ni Sara magdebate, mawawala yan. Bakit? Kung walang script yan, sa harapan niya, hindi niya alam yung sasabihin. Di ba, Nanay Minda? Yun ang totoo, hindi ako naninira ha. Real talk. Si Sara kasi, nakikita mo sa kanya, kung walang script, hindi niya alam ang sagot. Ilang reporter nagtanong sa kanya anong sagot. Hindi ko sasagutin yan. Next, please. Ayan, hindi ko sasagutin yan. Next. Hindi riyan. Next. Puro ganun. Bakit? Kasi wala sa script. Nakita naman natin, hindi lang isang beses. Nung in-interview siya sa SMNI ni Banat Bay, ang sabi niya, wala naman to doon sa script eh. Bakit ito yung tinanong sa akin? Wala naman to sa usapan. Kasi hindi niya alam eh, on the spot na tanong, hindi niya alam, kailangan pag-aralan niya at kailangan na nga itanong mo sa kanya ay napag-aralan niya nung gabi pa lang. Kasi pag on the spot na tanungin mo siya, nga. Di ba? Nga. Real talk lang. Di ba? So yun po yun. Mga kababayan. Klarong-klaro. 'Di ba? So, yun lamang po mga kababayan yung ating reaksyones no sa mga oras na ito. So, maraming salamat po mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of Netherlands, ang Davao City. 'Di ba? So, yun lamang po mga kababayan. Mag-ingat kayo palagi. God bless. Mag-ingat sa mga DDS na narcissist. Bakit? Ang hirap paliwanagan yan. Laging sila yung tama, pero alam naman nilang sila ay mali. Biruin nyo, ang pandesal nga, hindi ordinaryong palaman, tapos sabihin mo sarili mo, lawyer.